ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkapit sa patalim upang kumita ng pera ay isang malupit at masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa ating bansa. May mga tao na napipilitang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang prinsipyo para sa pera. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin para lamang kumita ng pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Jed at nais ko po sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi po madali para sa akin ang ikwento ang mga nangyari. Pero matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS at sa tingin ko ay makakatulong din sa akin kung may makakarinig at makakarelate sa kwento ko. Dito na po ako sa Pateros ipinanganak at lumaki. Iniwan po ako ng nanay ko noong 4 years old pa lamang ako para sumama sa ibang lalaki. Kaya ang tumatayong magulang ko ay ang tatay ko. Mahal na mahal ko po ang tatay ko at kahit kailan ay hindi ko hinanap ang pagmamahal ng nanay ko dahil hindi nagkulang ang tatay ko sa akin. Ang totoo po niyan, hindi ko na po alam kung nasaan ang nanay ko ngayon. Pero okay lang po. Dahil abala na ako sa mga hamon ng buhay at wala na akong oras para hanapin pa siya. Hindi po kami mayaman ni tatay, Papa Dudut. Ang tatay ko po ay isang construction worker at ako naman po ay nagtatrabaho bilang crew sa isang restaurant. Ang mga kinikita namin ay sakto lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Pero kahit na ganun pa man ay pareho naman kaming masaya ni tatay. Isa din po sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa mga pagsubok ng buhay ay ang matalik kong kaibigan na si Migs. Pareho po kaming lumaki dito sa Pateros. Pakiramdam ko po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaintindihan kami ni Migs ay dahil pareho kaming lumaki sa broken family. Si Migs po ay iniwan ng tatay niya noong 6 years old pa lamang siya at ang nanay na lang po niya ang kasama niya. Paminsan-minsan nga po ay nagbibiroan kami ni Migs na sana ay magkatuluyan na lamang ang tatay ko at ang nanay niya para maging kapatid ko na lamang siya. Hindi ko po alam kung bakit may mga magulang na ganon, Papa Dudut, pero hanga pa rin ako sa mga magulang na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Tulad ng tatay ko at ng nanay ni Migs. At bukod po sa pagkakaroon ng broken family tulad ko ay hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Migs. Nagtatrabaho po siya sa isang talyer at tuwing nagkakatugma, ang mga araw ng day off namin ay nagvi-videoke at nagiinuman kami. At tuwing nagkakaroon ng malalim na usapan ay hindi namin maiwasan na magkwentuhan tungkol sa mga pamilya namin, Papa Dudut. Pakisala nga sa video okay bro. 44914. Hindi ka ba nagsasawa sa kakabidyoke mo? Ang pangit ng boses mo eh. Nagmana lang naman ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, parang masusuka na nga ako eh. Ang dami ko na rin kasing nainom. Ang hina mo naman. Pero seryoso, mamaya ka na kumanta. Magkwentuhan na muna tayo. Oh, ba't mukhang problemado ka dyan? Naaawa na kasi ko kay nanay eh. Alam mo naman na pinalaki niya ako na mag-isa, di ba? Gusto kong bigyan na maginhawa na buhay yung nanay ko, bro. Pero wala eh. Kulang na kulang yung kinikita ko sa talyer. Uy, ba't ka nagdadrama? Mukhang marami ka na nga nainom. Hindi eh. May sahayop kasi yung tatay ko na yun. Bubuntisin niya si nanay tapos hindi niya naman pala kami kayang panindigan. Wala siyang kwenta. Hayop siya. Ay, ganun din naman yung nanay ko eh. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang saya siguro nun, no? Yung alin?
Magiging magkapatid tayo kung sakali magkatuluyan yung mga magulang natin. Loko. Ikaw talaga. Kung ano-ano na lang yung naiisip mo eh. Yung nanay mo ba bro? May bala ka pa bang hanapin yon? Naku, wala na. Mag-overtime na lang ako sa restaurant kaysa hanapin ko pa yun. Sayang lang sa oras. Pero ikaw, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko sabik na sabik ka pa rin na makita yung tatay mo, no? Tama ba? Siguro. Ewan ko ba? Gusto ko siyang makita pero gusto ko rin siyang sumbatan sa ginawa niyang pangiiwan sa amin ni nanay. May balita ka ba kung nasan yung tatay mo? Wala eh. Pero sigurado ko nasa Pilipinas lang yun. Ang sabi kasi sa akin ni nanay, bobo daw sa English yun. Kaya sigurado akong hindi pa nakakalis ng bansa yun. Grabe ka naman sa tatay mo. Eh ikaw ba? May balita ka ba kung nasan yung nanay mo? Ang sabi sa akin ni tatay, may pamilya na raw yung nanay ko sa Iloilo. Ang layo naman. Uy, may naisip ako. Ba't di mo kaya hanapin yung nanay mo sa Iloilo? Loko-loko, nandito na sa Maynila yung buhay ko. At isa pa, ano namang magagawa ko dun? Hindi nga ako marunong mag-Ilonggo eh. Nakakatuwa sila pag nag-aaway, no? Para naglalambingan lang. Pero seryoso, gaya nga ng sabi ko, ayoko nang hanapin yung nanay ko. Kung masaya siya sa bago niyang pamilya, edi congratulations. Pero ako, hindi ko pababayaan si tatay. Alam mo kung ano yung pinagpapasalamat ko, bro? Kung tutuusin, pwede sana akong ipamigay ng tatay ko sa mga kamag-anak namin nung sanggol pa lang ako. Pero hindi niya ginawa yun. Pinanindigan niya yung pagiging ama niya sa akin. At yun ang kaulugan ng isang tunay na lalaki. Nako, mukhang magkakasundo nga sila ng nanay ko. Kasi ganun din yung nanay ko eh. Nung iniwan siya ng tatay ko, pinanindigan niya rin yung pagiging nanay niya sa akin. Kakatuwa, no? Ang dami pala nating similarity. Oo, at isa na dun yung talent natin sa pagkanta. Pero seryoso, salamat bro ha. Salamat saan? Kasi sobrang solid ng samahan natin. Nandyan ka parati para damayan ako. Eto pinapangako ko sa'yo bro. Walang makakasira sa samahan natin. I love you bro. Pakis nga. Sapakin kita dyan eh. Ayoko na talaga. Nasusuka na ako eh. Uwi na tayo. Sobrang killjoy naman ito. Tiisin mo na muna yan. Oh, etong pulutan oh. Hindi ko na talaga kaya bro. Uuwi na ako. Ako na magbabayad nitong in-order natin. Hindi na nga pala ako nasusuka. Ano nga ulit yung number mo? Saan lang ko na dito sa videoke. Yan tayo eh. Huwag kang mag-alala, titiisin ko na lang. At isa pa, hati na rin tayo sa bayad. Ba't ko naman iaasa sa iyo yung bayad? Eh pareho lang naman tayo na nagtatrabaho. Yun! Papadudod si Migs na talaga yung kasama ko sa lahat ng bagay. Hindi siya yung tipo ng kaibigan na iiwanan ka kapag nahihirapan ka. Siya yung klase ng tao na kahit may pinagdadaanan siya ay hindi ka niya pababayaan. At ganon din naman po ako sa kanya, Papadudod. Para ko na siyang kapatid at gagawin ko rin ang lahat para sa kanya. At isa pa ay magkalapit lang din kasi ang bahay namin. Kaya hindi kami nahihirapan kapag kailangan namin ang isa't isa. Ang totoo niyan ay nalulungkot ako para kay Migs kasi hindi siya yung tipo ng tao na nag-o-open up tungkol sa tatay niya. Pero tuwing nagiinuman kami ay bigla na lamang siyang magrarant tungkol sa tatay niya at naiintindihan ko naman siya, Papadudod. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kwento ng buhay namin. Parehong tinakasan ng tatay ni Migs at ng nanay ko ang mga responsibilidad nila sa amin. Ang totoo po niyan ay asar na asar ako noong unang malaman ko na nasa Iloilo na pala ang nanay ko kasama ang bago niyang pamilya. Sobrang naiinis ako kasi ang kapal naman ng mukha niya na umasta na parang wala siyang iniwang anak dito sa Maynila. Pero kinaya naming pareho ni tatay na wala ang nanay ko. At sigurado ako na hindi na namin siya kakailanganin kailanman. At ganoon na lang din yung sinabi ko kay Migs na hindi na niya kailangan ng tatay niya kasi nakayanan niya na mabuhay na hindi humihingi ng tulong sa tatay niya. Lumipas nga po ang ilang linggo at wala namang nagbago sa buhay ko. Kayod sa trabaho tapos uuwi para makapagpahinga. Tapos kinabukasan ay magtatrabaho na naman. At ganoon din ang naging sistema ng buhay ni Migs. Hanggang isang araw,
Nagbago po ang lahat ng dynamics. Nasa trabaho ako nang mabalitaan kong naaksidente ang tatay ko sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Sobra po akong nataranta ng araw na yon. At ang pinakamasakla pa ay wala akong sapat na ipon para ipagamot siya. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipa-admit siya sa ospital. Mawala na po ang lahat sa akin, Papa Dudut. Wag lang po ang tatay ko. Habang tumatagal ay tumataas ang bayarin sa ospital. At wala na rin akong kinikita dahil nagpaalam po ako sa amo ko na hindi na muna ako makakapag-duty kasi kailangan kong bantayan si tatay sa ospital. Hindi na rin ako nagparamdam kay Mix kasi ayaw ko na siyang abalahin pa. Oo, kasangga ko siya sa lahat ng laban sa buhay, pero may mga pagkakataon talaga na mas pipiliin ko na lamang na solohin ang problema ko kaysa maging pabigat sa ibang tao. Aaminin ko na ma-pride akong tao at yung ayoko sa lahat ay yung kinakaawaan ako. Pero dumating din yung pagkakataon na hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya naman nakapag-decide ako na tawagan si Migs at hilingin sa kanya na dalawin ako sa ospital, Papa Dudut. Bro, kumusta ka na? Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Nagpapahinga pa kasi si tatay sa loob. Sige. Bro, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Bakit? Ano yon? Pwede ba akong makairam ng pera sa'yo kahit konti lang? Pasensya ka na talaga ha. Pero walang-wala kasi ako ngayon eh. Pero promise, babayaran kita kapag nakabalik na ako sa trabaho. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko pa yung boss ko na huwag akong tanggalin sa trabaho habang nandito pa ako sa ospital. Sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hanapin mo na lang kaya yung nanay mo sa Facebook. Tapos humingi ka na rin kaya ng tulong sa kanya. Matagal na kaming kinalimutan ni Nanay, Migs. Kung ayaw mo akong pairamin, di ba alin na lang? Gagawin ko na lang ng paraan to. Uy, eto naman. Tampo agad. Kung ayaw mo lapitan yung nanay mo, hindi naman kita pipilitin eh. Suggestion lang yun bro, okay? Suggestion lang. At isa pa, naiintindihan kita kasi ganun din naman ako eh. Kung sakali man na mangyari sa nanay ko yung nangyari sa tatay mo eh, hindi rin ako hihingi ng tulong dun sa tatay ko, no? Pasensya ka na kung napagtaasan pa kita ng boses. Sorry, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Pambihira ka naman kasi. Ba't di ka tumawag ka agad sa akin? Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay natin, hindi ko pa malalaman na naaksidente na pala yung tatay mo. Kilala mo naman ako eh. Yung ayoko sa lahat, yung kinakaawaan ako. Pero wala na talaga akong choice kasi tumataas na yung bill ni tatay dito sa ospital. O yan, 10,000 yan. Sa'yo na yan. Seryoso ka? Ang laking pera nito ah. Ibibili ko sana ng mga bagong damit at sapatos yan. Pero di bali na lang, sa'yo na yan. Sige na, tanggapin mo na. Bro, salamat talaga. Pero hindi, babayaran kita. Hulugan ko to. Ang tigas naman ng ulo mo eh. Sinabi nang sa'yo na yan. Alam mo naman na parang kapatid na yung turing ko sa'yo, di ba? The best ka talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng kaibigan na tulad mo. Huwag ka na magdrama dyan. Baka maiyak lang ako sa'yo. Nga pala, saan ka naman nakakuha ng ganito kalaking pera? Nag-overtime ka ba sa talyer? Nako, alam mo naman na barya-barya lang yung kinikita ko sa talyer eh. So saan ka nakakuha ng ganito kalaking halaga? May sideline ka? Baka pwede mo naman akong i-refer oh. Gusto mo ba talagang malaman kung saan ko nakuha yung ganyan kalaking pera? Oo. Halika dito, lumapit ka sa akin. Ibubulong ko sa'yo. May pinupuntahan akong bar pagkatapos ng shift ko sa talyer bro. At maraming silahis na, alam mo na, nagbibigay ng pera kapalit ng good time. Seryoso ka? Kailan mo pa ito ginagawa? Noong nakaraang linggo lang. Pambihira ka bro. Hindi ka ba mapapahamak dyan? Sa hirap ng buhay ngayon, wala akong choice. Mamamatay kami pareho sa gutom ng nanay ko kung yung sahod ko lang sa talyer ang aasahan ko. Pero lilinawin ko lang sa'yo, walang pilitan to ah. Pwera na lang kung interesado ka. Ayoko. Baka mapahamak lang ako dyan. Mukha ba ako napahamak? Sandali lang, may ipapakita ako sa'yo. Ito yung bago kong cellphone bro. Pambihira. Patingin nga.
Ito yung bagong labas na model ah. Ito yung palagi ko nakikita sa Facebook. 60,000 yung presyo nito. Nako, barya lang yan dun sa katransaksyon ko. Nakita niya kasi na kakarag-karag na yung luma kong cellphone. Kaya ayan, binilhan niya ako ng bago. So ano, aatras ka pa ba? Kung sakaling bigyan ako ng ganito kamahal na cellphone, pwede ko rin to ibenta para may pambayad na ako dito sa ospital. Pero hindi ko talaga kaya. Di bali na lang. Bro, maniwala ka sa akin. Wala pa yan sa kalahati ng pwede nilang ibigay sa'yo. Basta gagalingan mo lang. Loko ka. Sapakin kita dyan eh. Akala ko ba walang pilitan ha? Sayang lang kasi ang gwapo mong yan. Sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Sobra akong nabigla sa mga sinabi sa akin ni Migs, Papa Dudut. Akala ko po kasi ay sa mga teleserye o sa TV lamang nangyayari ang mga ganong klase ng sitwasyon. Yung binabayaran ka ng malaking halaga kapalit ng pagsama sa ibang tao. Pero nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay. Sobrang inosente ko po ng mga panahong yon at hindi ko talaga inaasahan na papasukin ni Migs yung ganong klase ng sideline. Aaminin ko noong una ay hinusgahan ko siya, pero habang tumatagal ay na-realize ko naman na wala namang masama doon basta't pareho kayong may kasunduan ng makakatransaksyon mo. Pero ayoko pa rin talaga, Papa Dudut. Kasi hindi ko kayang makipagsiping sa isang tao na hindi ko namang kilala. Akala ko po ay magagawan ko ng paraan yung bill sa ospital ni tatay, pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang isa-isa nang pumunta sa bahay namin yung mga katrabaho ni tatay sa construction. Doon ko po napag-alaman na may utang pala si tatay sa kanila at ngayon ay naniningil na sila ng bayad. Nalaman ko rin po yung perang inuutang ni tatay sa mga katrabaho niya ay ginagamit pala niya sa pagsusugal. Hindi ko po akalain na nagsusugal pala siya at hindi ko po malalaman kung hindi pa dumating yung mga katrabaho niya sa bahay para maningil. Para po ako mababaliw sa dami ng problema ng mga panahong yon. Bumalik po ako sa trabaho ng mga panahong yon at pagkatapos ng shift ko, dumidiretso ako sa ospital para bantayan si tatay. Yung bahay naman namin ay pinaubaya ko na kay Migs, mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan ko siya. Pero kahit na anong kayod ko ay kulang na kulang pa rin ang sahod ko para pambayad sa ospital at para bayaran ang mga pinagkakautangan ni tatay. Sa totoo lang, parang gusto ko nang sumbatan si tatay kasi sobrang bigat na mga problema ang iniwanan sa akin. Pero hindi ko siya magawang sumbatan kasi hindi naman po siya nagkulang sa akin bilang ama. Medyo naiintindihan ko rin po kung bakit siya nagsugal ng palihim. Kami po kasing mga mahihirap ay araw-araw kami naghahanap ng paraan para makaahon sa buhay. At kahit na anong kayod namin ay parang hindi pa rin namin maabot yung buhay na gusto naming maranasan. Kaya minsan yung iba sa amin umaasa na lamang sa swerte o sa sugal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw na kinailangan ko talagang lunukin ang pride ko, Papa Dudut. Nag-Facebook ako at nag-message sa nanay ko na ngayon ay nakatira na sa Iloilo. Nagbabaka sakali ako na baka matulungan niya ako at mapadalhan ng pera. Kasi hindi ko na talaga kayang pasanin lahat ng responsibilidad na iniwan ni tatay. Gustong gusto ko na talagang mabayaran ng buo yung bill ni tatay sa ospital at pati na rin yung mga inutangan niya. Di bali na pong mahirap basta wala lang utang. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa nanay ko. Pero imbis na gumaan ang loob ko, Papa Dudut, ay mas lalo lamang itong bumigat. Ipinagduldulan niya lang sa akin na masaya na siya sa buhay niya ngayon kasama ang bago niyang pamilya. At ayaw na raw niya akong makausap. Galit na galit po ako noong araw na yon at hindi ko na napigilan ng sarili ko na umiyak. Hindi nagparamdam ang nanay ko sa akin ng ilang taon at ni minsan ay hindi kami humingi ng tulong sa kanya. Pero nagawa niya pa ring ipamukha na parang wala akong kwentang anak at noong araw na yon ay isinumpa ko na hindi ko nakakausapin ang nanay ko at pati na rin yung mga taong may kinalaman sa kanya.
At noong araw na yon ay doon ko na napag-isipan na siguro ay eto na yung senyales ko para tanggapin ang inaalok ni Migs. Nadala ako sa bugso ng damdamin kasi naisip ko noon na wala nang mas nakakahiya pa kesa sa tanggihan at kamuhian ako ng sarili kong ina. Kaya naman nilubos-lubos ko na yung pagluno ko ng pride ko, Papa Dudut. Pumunta po ako sa bahay ni Migs at doon ko na ikinuwento sa kanya ang desisyon ko na tanggapin ang alok niya. Dito ko na naisip na baka eto na rin ang sagot sa lahat ng problema ko, Papa Dudut. Bro, halika, pasok! Salamat ha. Pasensya na kung biglaan. Ano ka ba? Goods lang kasi yung nanay ko namamalengke. Kaya solong-solo natin tong bahay ngayon. Nga pala, kumusta na yung tatay mo? Okay na ba siya? Ayun, nasa ospital pa rin. Pero nagpapagaling na. Mabuti naman kung ganon. Pero bro, mas lalo lang ako problema ngayon eh. O bakit? Ano nangyari? Paano ba naman kasi tong si tatay? Hindi niya sinabi sa akin na nabaon na pala siya sa utang. Kaya eto, ako ngayon yung sinisingil ng mga inutangan niya sa construction. Kaya pala. Ha? Naalala mo ba nung isang araw na pinabantay mo ko sa bahay nyo? May lalaking sobrang galit habang hinahanap yung tatay mo. Pero hindi ko na masyadong pinansin kasi akala ko lasing lang. Pasensya ka na talaga kung pati ikaw nadadami na sa problemang ginawa ng tatay ko. Wala yun. Umalis din naman kaagad yung taong yun eh. Natakot ata kasi pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay nyo habang nagsisisigaw siya sa labas ng bahay nyo. So, ano nang balak mo ngayon? Kailangan ko na talagang mabayaran yung bill sa ospital at yung mga pinagkakautangan ni tatay sa lalong madaling panahon. Para matapos na tong problema ko. Ilang gabi na rin kasi akong hindi nakakatulog ng dahil lang dito. Bro, pasensya ka na ha. Pero wala akong maibibigay sa'yo ngayon eh. Yung natitirang pera ko kasi, naibigay ko na kay nanay. Wala akong balak mangutang o mangingi sa'yo ng pera. Ha? Tinatanggap ko na yung inaalok mo sa akin nung nakaraan. Jed, ikaw ba talaga yan? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko ha? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Seryoso nga. So anong nakain mo at nagbago yung isip mo? Tinanggap ko yung advice mo nung nakaraan. Nagchat ako sa walang kwenta kong nanay. Ops, sandali lang. Oh, bakit? Oh, eto, 1 litro ng beer. Binili ko yan nung isang araw. Pambihira, ba't may beer ka? Iniinom ko yan tuwing tinatalakan ako dito sa bahay. Puro kakalokohan. Hindi ka na talaga nagbago. O eto, shot ka muna. Salamat. Sarap. Sige lang, magkwento ka lang dyan. Ayun na nga, ipinamukha niya lang sa akin na may bago na siyang pamilya at ayaw niya na raw ako makausap. Ibang klase din talaga. Alam mo yung nanay mo, tatay ko? Wala silang pinagkaiba eh. Ang dapat sa mga yan, binabalatan ng buhay. Hayaan mo na lang. Wala din namang mangyayari kung iisipin pa natin sila. Huy, saglit. Balik tayo. Seryoso ka? Tinatanggap mo na yung inaalok ko sa'yo nung nakaraan? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Nakakapanibago lang kasi. Kilala kita, sobrang taas kaya ng pride mo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na basta-basta na lang babawiin yung mga salitang nabitawan mo na. Hindi mababayaran ng pride na yan ang bayarin ko sa ospital at yung mga inutangan ng tatay ko. At isa pa, harap-harapan yung pinagduduldulan ng nanay ko sa akin na wala akong kwentang anak. May masasakit pa ba dun? Lugmok na nga yung pride ko. Baka isa. Kulang to. Huy, dahan-dahan. Baka malasing ka kagad niyan. Gusto ko makalimot. Pabayaan mo ako. Pero wag kang mag-alala bro. Kasi sa susunod, imported na wine na yung iinumin natin. Konting lambing ko lang dun, magbibigay na kaagad yun. Ganun kadali? Wala ka bang bilib sa akin? Alam mo ikaw, dapat bawas-bawasan mo na yung pagkamahiyain mo. Kung gusto mo makuha ang lahat ng gusto mo, dapat kapalan mo na yung mukha mo. Dapat sagarin mo na. Ano ulit yung sasagarin? Sira! Pero siguraduhin mo na hindi ako mapapahamak dyan ha. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ano ka ba? Ako bahala sa'yo.
Ituturo ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Easy man ito, promise. Papatulan ko na yan. Wala nang atrasan to. Nang gabing yon ay dinala ako ni Mig sa bar na madalas niyang tambayan. Sobra akong kinabahan kasi bagong mundo ang tatahakin ko, Papa Dudut. Aaminin ko na gustong gusto ko nang kumalas noon pero tuwing naiisip ko ang mga problema ko sa pera, nawawala rin yung kaba ko. Mabuti na lang talaga at nandun si Migs para tulungan ako. Pero hindi rin nagtagal si Migs sa bar kasi may lalaking nag-book ng hotel at mukhang sobrang interesado sa kanya. Mas lalo tuloy akong kinabahan ang kailangan na niyang umalis. Pero pinilit niya akong manatili at binigyan pa ako ng pera para may pambili ng drinks habang naghihintay. Grabe, Papa Dudut. Nagmukha akong tuod sa bar ng panahon na yon. Nag-online games na lamang ako habang umiinom para hindi ako mabagot agad. Habang tumatagal ay napagtanto ko na baka sinuwerte lang talaga si Migs sa mga lumalapit sa kanya pero makalipas ang ilang oras, may lumapit na rin sa akin na lalaki. May itsura siya, nasa 40s at mukhang may kaya sa buhay. Nagalok siya na bilhan ako ng drinks at pumayag naman ako. Nagkwentuhan kami at tinanong niya kung ilang taon na ako. Saan ako nakatira, may mga simpleng tanong lamang. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na yung mga tanong niya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga personal na bagay at hindi nagtagal ay dinala na niya ako sa kotse niya. Nag-drive siya at nag-park kami sa isang liblib na lugar. At doon na may nangyari sa amin. Kitang-kita ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya at bilang pasasalamat ay binigyan niya ako ng 5,000 pesos. Kinuha rin niya yung number ko. Grabe, Papa Dudut. Sa trabaho ko sa restaurant ay baka nga hindi ko pa makuha yung 5,000 sa isang linggo. Tapos nung gabing yon ay hindi pa umaabot ng 5 oras ay naka 5,000 na ako. Lumipas ang ilang linggo at nagpatuloy yung arrangement namin. At lumaki na rin nang lumaki yung pera na natatanggap ko sa kanya. Nang ikinuwento ko sa kanya ang kalagayan ng tatay ko ay hindi siya nagdalawang isip na bigyan pa ako ng pera. At doon na nga mas gumaan ang buhay ko. Nabayaran ko na po ng buo ang hospital bills ni tatay at pati na rin yung mga pinagkakautangan niya. At noong nagkapera na ako ay naisipan kong yayain si Mig sa bahay. Bumili ako ng mga mamahaling alak bilang pasasalamat na rin sa kanya. Kasi kung hindi dahil kay Migs, baka nabubog na ako ng mga inutangan ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang bayarin ko sa ospital, Papa Dudut. Aba, mukhang big time ka na ngayon ah. Siyempre naman. Alam mo bro, masaya ako para sa'yo kasi hindi ka na namumroblema ngayon. Tinan mo nga yung mukha mo, di hamak na mas maaliwalas na, di tulad nung nakaraan. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo bro, baka tuluyan na ako napatay ng mga pinagkakautangan ni tatay. At kung hindi dahil sa'yo, malamang mas malaki na yung babayaran ko sa ospital ngayon. Maliit na bagay, basta ikaw. So ngayong wala ka ng problema, anong balak mo? Itutuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo o titigil ka na? Anong titigil? Saglit lang, may papakita ako sa'yo. Kukunin ko lang. Ano yan? Eto, may bago na akong cellphone bro. Uy hanep, patingin nga. Astig, pareho na tayo ng cellphone. Inggit na inggit kasi ako dun sa cellphone mo eh. Kaya yan, nagpabili na rin ako. Gaya-gaya ka talaga. Sana nagpabili ka na lang ng motor. Okay na ako dito sa cellphone. Mukhang namimihasa ka na talaga. So ano nga? Wala ka nang balak tigilan yung ginagawa mo no? Bala ko na nga mag-resign sa restaurant na pinapasukan ko sa Makalaway. Sabi naman sa'yo di ba? Di hamak na mas malaki yung kikitain natin dito. Ang sabihin mo, bad influence ka lang talaga. Hoy, kung hindi dahil sa bad influence na to, malamang hanggang ngayon pinagtitiisan mo pa rin yung cellphone mong mumurahin. May point nga naman. Kamusta nga pala yung lalaking nagkagusto sa'yo? Mayaman ba? Mayaman bro, legit.
at ang gara ng kotse niya. Tapos hindi siya umayaw tuwing nangihingi ako ng pera. Sana pala ako na lang yung nakabingwit dyan. Kasi yung nagkagusto sa akin mukhang nauubusan na ng pera eh. Paano ba naman? Nung humingi ako ng pera nung nakaraan, 1,000 lang yung binigay sa akin. Hayaan mo na. Parang dagat lang yan. Minsan high tide, minsan low tide. Expert na expert ah. Sa susunod, ako na to magpapaturo sa'yo kung paano makabingwit ng big time. Sira. Pero seryoso, sa tingin ko, okay na ako sa ganitong klaseng buhay. Kasi mabait naman yung nagkagusto sa akin eh. Tapos, ayaw niya yung nakikipagtalik ako sa iba. Ayos yun, di ba? Para safe daw. Buti ka pa nga. Kasi yung sa akin kung sino-sino na lang yung pinapatulan eh. Halatang uhaw na uhaw. Mabuti na lang talaga at palagi ako nag-iingat. Ay, nga pala bro, baka pwede mo naman akong i-refer dyan sa kakilala mo. Swerte-swerte mo naman. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba para lang magkapera. Malabong mangyari yan. Patay na patay kasi sa akin yun eh. Yabang neto. Ano ba itsura nung nabingwit mo ha? Baka nakita ko na yan sa bar dati. Palaging nakasalamin, may balbas, palaging nagsusuot ng may kwelyo, tapos naka-black na pants at sapatos. Ha? Sino kaya yan? Wala ako nakikitang ganyan sa bar. Di na ako magtataka kasi nung tinanong ko siya kung palagi siyang tumatambay sa bar, ang sabi niya first time niya lang daw sa bar na yun. Kapag sineswerte ka nga naman oh. First time mo din sa bar na yun nung gabing yun. Pero nakabingwit ka kagad ng mayamang paninindigan ka. Kung swerte ako, swerte ka rin. Kasi kung anong meron ako, meron ka rin. Solid tayo, di ba? Solid forever bro. Basta kapag yumaman ka na, wag mo akong kakalimutan ha. Bro, nung mga panahong walang-wala ako, nung mga panahong nalulungkot ako sa pagkawala ni nanay, at nung mga panahong lugmok na lugmok ako sa problema, ikaw yung laging nandyan para sa akin. Siyempre, hindi kita makakalimutan. Thank you bro, love you. Nga pala, bago ko makalimutan, may binili nga pala ako para sa'yo. Ano na naman yan? Eto, bumili nga pala ako ng mamahaling casing para sa cellphone natin. Dalawa yan, isa sa'yo at isa sa akin. Uy, mukhang mamahalin nga. Thank you bro, the best ka talaga. Sandali lang, meron pa nga akong ano dito eh. O ayan, power bank. Para din sa akin to? Hindi, gusto ko lang ipagyabang. Joke lang, sa'yo talaga yan. Nak, sa sensado. At tuluyan na nga akong nilamon ang sistema ng panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na naging bulag ako sa mga bagay na nakamit ko. At sa mga pagkakataong yon ay parang nakalimutan ko na ang mga prinsipyo ko. Nasilaw ako sa lahat ng natamo ko, sa pera at sa mga material na bagay. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagpapasalamat pa rin ako kay Migs. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ko pa nabayaran ang mga utang ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang problema ko sa buhay. Lumipas nga ang ilang linggo at nagpatuloy ang pakikipagkita at transaksyon ko sa lalaking nagbibigay sa akin ng pera. Akala ko noon ay ganito lang pala kadali ang buhay. Kung iahalin tulad ninyo po sa online game, para ko nakahanap ng cheat code o hack na nagpapadali ng lahat. Pero isang gabi habang may nangyayari sa amin sa kotse niya at inaabot niya sa akin ng pera ay may napansin ako sa wallet niya. Sa isang sulyap ay nakita ko ang isang larawan ng pamilya. May kasama siyang babae at bata at bigla akong kinabahan at naramdaman ko yung bigat ng konsensya ko. Hindi ko po inaasahan na sa mga oras na ito habang tinatanggap ko ang pera at pinagpapatuloy ang mga bagay na hindi ko akalaing darating sa buhay ko ay may nasisira na pala akong pamilya. Kung tutuusin, may mga taong nagmamahal sa kanya na posibleng masaktan kapag nalaman nila ang ginagawa namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinumpronta ko siya tungkol sa picture na nakita ko sa wallet niya. Tumawa lamang siya at sinabing hiwalay na raw sila ng asawa niya. Noong tinanong ko kung nasaan ang asawa niya, sinabi niya na nasa mabuting kalagayan na raw at ganoon din ang bata. Kaya hindi ko daw dapat ipag-alala kung may nangyayari sa amin.
Nakaramdam po ako, Papa Dudut, ng kaunting ginhawa. Nang gabi ding yon na pagkatapos kong itanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya, hindi na ako nangulit pa. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut. Sa totoo lang ay takot ako na kung magsalita pa ako ay baka magbago ang lahat at mawala na ng tuluyan ang pinagkakakitaan ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating na sa puntong nakapag-ipon na ako ng sapat na pera at unti-unti ko na ring napapagawa ang bahay namin. Kasabay nito ay unti-unti na ring gumaling si tatay. Ang saya ko talaga, Papa Dudut, dahil hindi na lang ako nakakabili ng gamot para sa kanya, kundi pati na rin yung mga simpleng pangangailangan niya. Kaya naman talagang nararamdaman ko ang pag-asenso ko sa buhay kahit papaano. Pero sa kabila ng mga magagandang pagbabago sa buhay ko ay napansin ko na unti-unti rin na nade-depress si Migs. Napapansin ko kasi yung mga post niya sa Facebook at talagang nararamdaman mo na may pinagdadaanan siya. At nung hindi na niya sinasagot ang mga tawag at messages ko ay talagang nag-worry na ako. Isang araw ay nag-decide akong pumunta sa bahay nila at nandun ang nanay niya, at nang tinanong ko kung nasaan si Migs ay sinabi niyang madalas na lang daw na natutulog ito. At isang beses sa isang araw na lang daw kumain. Nag-worry ako lalo at nagtanong ako sa nanay ni Migs kung ano ang nangyayari. Pero kahit yung nanay niya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari kay Migs. Alam ko na may mga pagkakataon sa buhay na ang isang tao ay kailangang mapag-isa para makapag-isip. Kaya't napag-isipan ko na siguro ay kailangan lamang ni Migs ng oras para magpahinga at makapag-reflect. Pero dumaan ang isang linggo at wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya. Nang pumunta ulit ako sa bahay nila ay ganoon pa rin ang sitwasyon. Si Migs palaging nakahiga lang sa kama at bihira pa rin kumain. Noong araw na yon ay hindi na ako nakatiis pa, kaya nag-decide ako na bumili ng pagkain mula sa isang kilalang restaurant at nag-take out ako. Pagkatapos po noon ay bumalik ako kaagad sa bahay nila. Nang makarating ako ay hindi ko na pinatagal pa at pumasok na ako sa kwarto ni Migs. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero ang gusto ko lang mangyari ay yung maramdaman na nandyan lang ako para sa kanya. Kahit na hindi ko pa alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto ko lang na maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Bukas yan. Bro, may dala akong pagkain. Bumili ako ng lechon manok. Alam kong paborito mo yan. Oh, eto. Ilalapag ko na dito sa mesa ha. Sige na, kumain ka na. Wala akong gana. Ano ba kasing nangyayari sa'yo ha? Nung nakaraang linggo pa ako chat ng chat at tawag ng tawag sa'yo, pero ni minsan hindi mo ako sinagot. Pati yung nanay mo wala na rin alam sa mga nangyayari sa'yo. Pabayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Bro, alam mo naman na nandito lang ako parati para sa'yo, di ba? Sige na, kung ano man yung bigat na dinadala mo, sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Ano bang hindi mo maintindihan sa gusto ko mapag-isa ha? Ang kulit mo rin eh. Sige, sumigaw ka pa. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng depression mo. Ilabas mo yan. Gusto mo talagang malaman yung problema ko ha? Galit na galit ako sa tatay ko. Nag-message ako sa kanya sa Facebook nung nakaraang linggo at tinawagan niya ako. Pero ang sabi niya sa akin, wag ko na daw siyang gambalain kasi masaya na daw siya sa buhay niya. Alam ko naman na nandyan si nanay para sa akin, pero kasi ang sakit-sakit eh. Ang sakit-sakit nung tinutulak kang papalayo ng sarili mong tatay. Maliit pa ako nung huli niya akong nakita, bro. Ano? Hindi man lang ba siya na-curious kung kumusta na yung anak niya? Hindi man lang ba sumagi sa isip niya na may anak na nangungulila sa pagmamahal niya? Bro, tana. Naiintindihan kita kasi pinagdaanan ko rin yan sa nanay ko. Pero kinaya naman natin na wala sila, di ba? Yun na nga eh. Wala silang ambag sa mga buhay natin.
Pero bakit nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng isang ama? Kung alam ko lang na masasaktan ako ng ganito, sana pala, hindi na lang ako nag-message sa kanya sa Facebook. Ikaw naman kasi. Dapat simulat sa pool pa lang, ilabas mo na yung kinikimkim mong sama ng loob sa tatay mo para hindi ka na nasasaktan ng ganito. Puwisit naman kasi na buhay to eh. Ang kapal din naman ang mukha niya para ipamukha sa akin na wala akong kwentang anak. Kung tutuusin, siya tong walang kwentang tatay. Gusto mo ipabarang natin yung tatay mo? Naniniwala ka doon? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Isasabay ko na rin yung nanay kong walang kwenta. Malay mo, baka bigyan pa tayo ng discount ng mambabarang. Si Raulo. Pero, thank you bro ah. Napagaan mo yung pakiramdam ko. Dapat hindi lechon manok yung dinala ko eh. Dapat alak. Pass na muna ako dyan. Nakainom na ako kagabi. Sumasakit pa nga tong ulo ko. Ibang klase. Ba't di mo ako niyaya? Para ka namang others eh. Pasensya ka na. Gusto ko lang talaga mapag-isa ng mga oras na yun eh. Naiintindihan ko naman. Pero wag mo na akong tatakutin ng ganun ha. Sana man lang nag-message ka para man lang at least alam ko na buhay ka pa pala. Oo na, sorry na talaga. Uy, ba't mukhang gigil na gigil ka? Bakit? Sino ba yung tumatawag ha? Sino pa ba? Kung hindi yung tatay ko na walang kwenta. Sagutin mo na lang kaya para hindi ka na nagkakaganyan. Ano ako, sira? Pagkatapos niya sabihin sa akin na wag ko na raw siyang gambalain kasi mas masaya na siya na wala ako? Ni hindi ko nga alam kung bakit pa tumatawag yung mokong na yan eh. Baka naman hihingi ng tawad sa'yo. Sagutin mo na kasi. Gusto mo sagutin ko? Saglit, kunin ko lang. Uy, O, ayan. gagi! Ba't mo naman hinagis yung cellphone? Ang mahal nun eh. Bahala siya sa buhay niya. Mabulok na sana siya sa impyerno. Jijingle ako. Diyan ka lang. Sira ulong yun. Pagdiskitaan ba naman yung cellphone? Sayang naman. Kunin ko na nga lang. Nagasgasan pa ata yung case na binigay ko sa kanya. Sandali lang. Mukhang pamilyar sa akin tong mukha na to ah. Hoy! Ba't hawak-hawak mo yung cellphone ko? Akin na nga yan. Wag na wag mong sasagutin yan kung hindi tatamaan ka sa akin. Tatay mo yung tumatawag sa'yo? Kakasabi ko lang, di ba? Pambihira. Kanina pa ring ng ring to ah. Utang na loob, kanina pa ako naririndi dito. Ayan. Dapat binlock ko na to eh. Bro. Sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Pero mukhang mabait na tao naman yung tatay mo eh. Hulaan ko. Nakita mo yung profile picture niya nung tumatawag siya, no? Sus, wag ka magpapauto. Mukha lang siyang mabait, pero yung ugali niyan, mas masahol pa sa hayop. Pakiramdam ko nga nasuntok ko na yun kung sinabi niya yung mga sinabi niya sa akin sa harapan ko mismo. Ay, kumain na lang tayo. Lalamig na tong lechon manok. Sige. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masamang maghangad ng mga bagay na ikakaginhawa ng ating pamilya. Pero minsan sa dami ng pinagkakaabalahan, hindi natin namamalayan na ang oras na para sana sa kanila ay kinukulang na pala. Ikaw kabarangay, paano mo binabalanse ang oras mo para sa trabaho at para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Dahil may katandaan na ako ay isa na po sa mga nakahiligan ko ang pakikinig sa inyong programa, kaya naisipan ko na ring sumulat para maibahagi ang kwento ko. Ako po si Donato, isang negosyante na nagbabuy and sell ng mga damit. 65 years old na po ako sa ngayon. More than 40 years din kaming nagsasama noon ng asawa kong si Miana. Magkarelasyon na kami mula high school. Unang kita ko pa lamang noon sa kanya ay alam ko na magiging mabuti siyang ina para sa mga anak namin. Kaya hindi ako nagdalawang isip nang pakasalan ko siya.
Pareho kaming nakapagtapos ng kolehiyo. Ako sa kursong Business Administration at siya naman sa kursong Accountancy. Pero sa aming dalawa ay siya lamang ang nagkalisensya nang makapasa siya sa licensure examination for CPA. Bukod kasi sa wala namang board exam ang kursong tinapos ko, ay mas pinili ko na pasukin na kaagad ang pagnenegosyo. Paiba-iba ang naging negosyo ko noon. Nagkaroon ako ng bigasa noong una. Yung sumunod naman ay namasada ako ng sarili kong tricycle. Pero para hindi maubos ang oras ko ay kumuha na lamang ako ng magbaboundary nito at itinoon ko ang atensyon ko sa iba pang mga negosyo. Hanggang sa mapasok ako sa isang pyramid scheme na naging dahilan ng pagkawala ng bigasan at tricycle ko. Nadamay pa roon ang pera naming mag-asawa. Sa kabila ng pagkabigo ay nagsimula ulit ako. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon naman ako ng sari-sari store at nagbenta ng kung ano-anong produkto. Nakabili ako ng kotse ko at ginawa kong taxi yun. Pero natigil ang pagpasada ng taxi ko nung magkaroon ng crisis sa gasolina. Kaya naman tinuong ko na lamang ang oras ko sa pagbabuy and sell ng mga damit. At doon na nga lumago ang negosyo naming mag-asawa. Sa kabila ng pagod at hirap namin noon ay may pagmamalaki ko naman na lahat ng anak namin ay nakapagtapos ng pag-aaral. Masaya naman ang buhay namin, nakaranas kami ng hirap pero nakaraos din. Nagsimula kami sa pangungupahan sa isang maliit na apartment hanggang sa makabili na ng sariling bahay at ilang sasakyan. Subalit sadya nga talaga na hindi lang puro saya sa buhay ng tao, Papa Dudut. Ate Cheryl, ano nangyari kay Mama? Katatawag lang sa akin ni Kuya kaya ngayon lang ako nakarating dito sa ospital. Wala na si Mama! Wala na siya, Kervin! Ano? Paano nangyari yun? Kausap ko pa siya kaninang umaga. Kuya Regan, totoo ba yung sinasabi ni ate? Oo, massive heart attack daw yung nangyari, sabi ng doktor. Si Papa. Nasaan si Papa? San pa nga ba? Di nandun sa tindahan niya. Yun lang naman mahalaga sa kanya eh. Si Ate Jazz, alam na ba niya? Oo, nasabihan ko na. Walang kasama si Mama sa bahay nung inatake siya. Kung sana mas napaga pa tayo ng dating, kasama pa sana natin siya ngayon. Ang daya naman ni Mama. May usapan pa tayo eh. Maglalunch pa sana tayo na magkakasama. Mga anak, nasan yung mama nyo? Anong nangyari? Dumating ka pa. Bakit kayo ka lang dumating? Nasa ka na naman ba? Nasa palengke ako, anak. Abala kasi ako kaya huli na nung masagot ko yung tawag ni Jazz. Sabi niya, dumiretso na raw ako rito sa ospital. Ano ba nangyari? Sabihin niyo naman mga anak, parang sasabog na tong dibdib ko sa kabel. Kervin! Pa, wala na si Mama. Iniwan niya na tayo. Hindi! Hindi! Nak, masamang biro yan! Sa tingin nyo, magagawa pa namin magbiro? Tama yung narinig nyo pa! Wala na si Mama! Inatake siya sa puso! Hindi sana namin siya nadatnan na nakaandusay sa sahig kung may kasama lang sa bahay si Mama. Kung nandun ka lang sana pa. Sana may nakapagdala agad sa kanya sa ospital. Anak, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Bakit parang ako'y sinisisi mo sa pagkawala ng mama nyo? At bakit hindi? Nasaan ka ba? Ha? Wala ka sa tabi niya! Lagi ka na lang wala! Alam mo ba na tinanong pa kami ng doktor kanina kung hiwalay na kayo ni Mama? Kasi nga, wala ka. Mga anak, naghahanap buhay ako. Ayun na nga eh. Puro ka lang hanap buhay. Puro ka na lang negosyo. Ba, hindi mo naman dapat ginagawang mundo yung pagninegosyo mo eh. May pamilya ka pa oh. Alam mo ba kung paano namin naabutan sa bahay si Mama? Nandun siya sa may telepono. Malamang gumapang siya papunta ron para humingi ng tulong.
Kung may kasama lang sana siya, hindi na siya nahirapan ng ganun. Kung nandun ka lang sana, buhay pa sana si Mama. Pa naman! Buong buhay namin, lagi namin tinatanong kung nasaan ka. Sa lahat na lang nangyayari, wala ka! Hindi ko naman alam na mangyayari to, anak. Hindi nyo alam? Eh bakit nga ba hindi nyo alam, ha, pa? Ano? Bakit kayo natahimik dyan? Habang iniisip niyo yung sagot, dun muna kami kay Mama. At kung pwede, huwag ka munang sumunod sa amin. Papadudot simula noong araw na yon ay hindi na ako kinausap ng mga anak ko. Kahit sa pag-aayos ng para sa libing ng asawa kong si Miana, mga asawa nilang nakipag-ugnayan sa akin. Lalo na pagdating sa mga desisyon na may kinalaman sa burol at sa libing ng asawa ko. Talagang pinaramdam nila sa akin na mag-isa na lamang ako simula noon. Tungkol naman sa naiwan ni Miana, sa akin lahat napunta yon dahil wala naman siyang ginawang last will and testament. Lahat naman ng pera niya ay nasa joint account namin. May hiwalay pa akong pera na sa akin lang talaga. Ang mga gamit niya, damit, alahas at iba pa ay ipinamigay ko sa mga anak ko. Papadudot ang hindi ko pagdala kay Miana sa ospital ay naging dahilan ng tuluyang pagkasira ng samahan namin ng mga anak ko. At hindi ko naman akalain na halos buong buhay pala nilang naipon ang sama ng loob nila sa akin. Ni minsan ay hindi naman yon nabanggit ni Miana. Masyado kasing mabait ang asawa ko at nahihiyang magsabi ng mga problema sa bahay o sa mga anak naming dalawa. At lagi niya lang sinasabi sa akin noon ay kung gaano siya nagpapasalamat sa pagkataguyod ko sa kanila ng mga bata. Madalas niya rin akong sabihan na magpahinga naman dahil gusto rin nila akong makasama. Binaliwala ko lahat ng mga sinabi sa akin noon ni Miana. Kahit sa mga birthday nila, nakakasama lang nila ako kapag nagkataon na naroon ako mismo sa bahay. Pero kadalasan, silang mag-ina lang ang magkakasama. Sa kagustuhan kong maging maganda ang buhay namin, ay hindi ko na pala namamalayan na ang buong atensyon ko ay tinuong ko na lamang sa paghahanap buhay. Gustuhin ko man na mapalapit ulit sa kanila. Hindi ko na alam kung papaano yon gagawin at kung saan magsisimula, Papadudot. Nak, pwede ba tayo mag-usap? Pa, tapos na yung libing. Nakaalis na sina Charil kaya uuwi na rin ako. Anak, please naman. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Masakit din naman para sa akin yung pagkawala ng mama niyo. Talaga pa? May pakiramdam ka pa pala? Kala ko kasi pati puso mo gawa na sa pera. Yung perang ikinagagalit mo, yun ang bumuhay sa inyo magkakapatid, anak. Pa, pwede ba? Huwag nyo nang ipilit na parang pera lang yung mahalaga sa isang pamilya. Na pera lang yung kailangan naming lahat. Pati ni Mama. Nagkasundo kami ng mama niyo noon na siya'y may iwan sa bahay at ako nang bahala sa mga gastusin. Kaya siya yung lagi niyo nakakasama at ako yung palaging wala. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na kayo ng pakialam sa amin. Lagi kayong wala. Sa lahat ng graduation namin, si Mama lang yung nakakarating. Sa lahat ng celebration, siya lang yung kasama namin. Hindi niyo man ako nakakasama. Sinisiguro ko naman ang lahat ng kailangan niyo na ibibigay ko. Sa akin ang gagaling yung mga ginagamit niyo sa celebration niyo. So ano? Sa lahat ng naging pagkukulang mo, pera na lang yung itatapat mo? Kung naiintindihan niyo lang siguro kung gaano kayo kaswerte, hindi niyo maiisip yan. Hindi niyo mamasamain yung pagkawala ko sa mga importanteng araw kasi ako yung naghahanap buhay para sa ating lahat. Maswerte? Paano kami naging maswerte nawala na nga kami ng nanay dahil sa'yo? Hindi ko kasalanan kung bakit namatay si Miana. Walang may gusto sa nangyari. Kung nangungulila kayo sa kanya, ako rin. Kasi asawa ko siya. Huwag nga kayong magpatawa. Anak, pakiusap naman. Intindihin niyo rin ako. Intindihin? Sige nga. Paano ka namin iintindihin kung malinaw na malinaw sa amin yung mga naging pagkukulang mo? Sige na, nagkulang na ako sa inyo. Pero sana naman, bigyan niyo rin ako ng pagkakataong bumawi. Ako na lang yung magulang na meron kayo. Kailangan niyo ng isang ama na... Tama, kailangan namin ng isang ama. Pero hindi ikaw yung ama na kailangan namin.
Ang sakit mo naman magsalita. Tatay ka na rin, Regan. Kaya dapat, ikaw yung unang makakaintindi sa nararamdaman ko ngayon. Tama kayo. Tatay na nga ako. Pero magkaiba tayo. Kahit kailan, hindi ko maiintindihan yung sinasabi nyo na maswerte kami. Kay mama siguro oo, maswerte kami. Pero sa'yo, malaking biro yun. Maiintindihan mo rin ako, anak. Sana nga, para hindi nagngingit-ngit yung kalooban ko tuwing nakikita ko kayo. Sige na, anak. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Pakisabi na lang sa mga kapatid mo na sana mapagbigyan nila ako na makausap po sila. Huwag na kayong umasa kasi sigurado ako na hindi naman sila interesado. Sige, kung ayaw mo sabihin sa kanila, ako na lang ang magsasabi. Alam nyo, gawin nyo na lang. Mas kapani-paniwala pa yun. Pero kapag nakaharap nyo na yung mga kapatid ko, huwag kayong umasa na sasalubungin nila kayo ng mainit na yakap. Papa Dudut, may mga detalye na hindi ko nasabi noong una. Masaya naman ako sa pamilya namin. Pero minsan o mas tamang sabihin na madalas, pakiramdam ko ay hindi sila masaya na ako ang tatay nila. Lagi kasi akong wala sa bahay. Noong kinasal kami ni Miana, sinabi ko sa kanya na siya na talaga ang bahala sa mga bata. Wala akong gagawin para sikasuhin sila sa anumang paraan. Ang katwiran ko kasi noon, siya ang ina kaya tungkulin niya yon. Ang sa akin naman ay ang sustentuhan sila. Kaya naman napilitan siya noon na huminto muna sa pagtatrabaho bilang accountant. Nangihinayang siya sa propesyon niyang yon lalo na't marami siyang pinagdaanan bago nakarating doon. Pero mas naging matimbang sa kanya ang mga anak namin. Tinutukan niya ang pagpapalaki sa mga bata. Mas naging abala naman ako sa pagninegosyo at tuwing umuuwi ako sa bahay, halos magkulong na lamang ako sa kwarto. Kahit magkakasama kami sa isang bubong habang lumalaki ang mga bata, halos hindi rin nila ako nakikita. Bumili ako ng sarili kong TV at maliit na refrigerator para sa mga inumin ko. Lahat yun ay nasa kwarto ko na nakahiwalay pa sa kwarto namin ni Miana. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit makananay ang mga anak ko. May tatay sila nakasama pero hindi naman nila maramdaman. Kumbagay para lang akong ATM na naglalabas ng pera pag nagwi-withdraw sila. Siguro nga'y mahirap akong intindihin. Pero lahat naman ang ginagawa ko ay para din sa pamilya ko. Pero sa mga narinig ko mula sa mga anak ko, naisip ko rin na sana nga ay naging balanse ako. Na sana'y naibigay ko rin yung oras na kailangan nila at yung kalinga ng isang magulang. Kaya nang mawala si Miana ay naging napakalaking dagok noon para sa aming lahat. Para kaming napilayan. May alta presyon kasi si Miana at nasa lahi nila yon. Hindi rin kami regular na nagpapa-check up kaya hindi namin namalayan na nanganganib na pala ang puso niya. Biglaan yung nangyari sa kanya at wala na kaming pagkakataon para ihanda mga sarili namin. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit masyadong mataas ang emosyon ng mga anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Regan, isang taon din kaming hindi nag-usap ng mga anak ko. Hanggang sa magdesisyon na akong kausapin sila isa-isa. Una ko naisip na kausapin si Kervin at nakailang tawag ako sa asawa niya para makiusap na sabihin sa kanya yung plano ko. Pumayag naman ang anak ko na makipagkita sa akin. Siyang inuna kong kausapin dahil nasabi sa akin noon ni Miana na siya yung nakakuha ng ugali ko. Madiskarte rin siya, ang kaso ay wala siyang interes sa pagninegosyo. Hindi niya rin natapos ang kursong kinuha niya noong college. Pero para mas mabilis magkaroon ng trabaho ay nag-apply siya sa call center. At noong panahong yon, may dalawa na rin siyang anak. Masasabi ko na naging malapit naman kami ni Kervin, Papa Dudut. Noong bata pa kasi siya ay madalas din kaming magkasama dahil mahilig siyang bumuntod sa akin sa Tiangge. Pero hindi rin yon nagtatagal. Pagdating kasi doon ay gagala-gala lamang siya sa mga ibang tindahan na may mga laruang robot, kotse at kung ano-ano pang mga tinda. Binibigyan ko siya ng pera para bilhin ang gusto niya
at nagkikita naman kami kapag pauwi na. Kahit sa pagkain ay hindi na niya ako sinasabayan sa tiyanggi. Mawawala na lamang siyang bigla at susulpot kapag nagliligpit na ako habang bitbit niya ang mga damit o mga laruang nabili niya. Gusto ko siya noong puntahan sa apartment na tinutuluyan nila ng pamilya niya para na rin makita ko ang mga apo ko. Sobrang saya ko naman nang pumayag siya. Hindi ko kasi yon inaasahan dahil sa pagpayag pa lang na makipag-usap siya sa akin ay halos imposible nang mangyari, Papa Dudut. Nak, salamat ha. Pumayag ka na pumunta ako rito sa apartment nyo. Asawa ko may gusto nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin naman ako papayag na mag-usap tayo. Kinumbinsi niya lang ako. Bakit naman kailangan ka pang kumbinsihin, anak? Paseryoso ba kayo? Tinatanong niyo talaga yan? O siya, sige na. Alam ko namang hindi nyo pa rin ako napapatawad sa pagkamatay ng mama nyo. Buti naman alam mo. Pero anak, tatay mo pa rin ako. Kahit na gusto mong kalimutan yun at ibaon sa nakaraan mo, hindi mo maitatanggi yung katotohanan na ako pa rin Pa, yung… kung pumunta lang kayo rito para sa drama na yan, makakaalis na kayo. Hindi ko na kasi alam kung paano ko pa kayo kakausapin. Lahat na lang nasabihin ko hindi nyo gusto. Lahat na lang kinagagalit nyo. Kaya mas maganda siguro kung pag-usapan na lang natin yun. Huwag naman sana yung ganito, na parang gusto nyo na lang ako kalimutan. Yung nga yung masakit pa eh. Akala mo kami yung nakalimot sa'yo. Pero yung totoo, kami yung kinalimutan mo. Nakalimutan ko kayo? Paano nyo nasasabi yan kung halos buong buhay ko nagtatrabaho ko para masustentuhan kayo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung kanino nanggagaling yung pinagtutuition nyo? Yun na nga eh. Akala nyo kasi pera lang yung kailangan para maging tatay. Yung sinasabi mo na halos buong buhay mo nagtrabaho ka para sa amin, choice mo naman na ubusin yung oras mo sa trabaho mo eh. Pwede ka naman magpahinga kahit sandali. At pwede ka maglaan ng kahit na konting oras para sa amin. Pero ano? Ginawa mo ba? Nasasabi mo yan kasi wala ka sa posisyon ko noon, Kervin. Hindi na kailangan na mailagay ako sa posisyon mo para ipamukha sa'yo yung naging pagkukulang mo sa amin. Lalo na yung mga pagkukulang mo kay mama. Mas mabuti pa nga kung sa ibang bahay ka na lang umuwi noon eh. Mas madali sana para sa amin na isipin kung bakit wala ka. Kung pwede ko lang hatiin yung katawan ko noon, ginawa ko na para lang mapagsabay Walang ko. kailangang hatiin pa. Kasi may oras ka naman talaga eh. Pero mas ginusto mong magkulong sa kwarto nyo. Mas ginusto mo na mahiwalay sa amin. Nakakatawa ka nga eh. Kasi yung mismong kwarto nyo ni mama, may nakabukod pang kwarto. At dun mo lagi inuubos yung oras mo. Imagine, yung tatay namin, hindi kasama ng nanay namin sa iisang kwarto. At halos dun na tumira sa kwarto-kwartuhan niya. Patandaan mo, ikaw yung naglayo ng sarili mo sa amin. Lagi kasi akong pagod. At gusto ko lang makapagpahinga kaya nandun ako sa kwartong yun. Bakit? Nakakapagod ba kaming makita? Nakakapagod ba yung gusto ka lang namin makasabay kumain? Wala naman kaming ipapagawa o kaya hihingiin sa'yo eh. Yung makasama ka lang, sobrang saya na sana eh. Hindi naman niya sinasabi sa akin ng mama nyo. Ano ba namang katwiran yan pa? Kailangan pa bang sabihin sa'yo ni mama kung paano magpakatatay? Lahat ba kailangan idikta sa'yo para may gawin ka? Anak, kung may babalik ko lang sana yung panahon… Kung may babalik man, sana yung panahon na lang na hindi mo pa kami anak. Nak, sobra naman yata yan. Ah talaga? Sobra ba? Kasi sobrang sakit din yung nararamdaman ko pag nakikita kita eh. Alam mo ba kung anong pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko yung boses mo? Anak naman. Naiisip ko kung paano namatay si mama nang nag-iisa. Sa sahig pa! Sa sahig! Yung negosyo mo na lagi mong idinadahilan? Pwede ka namang kumuha ng taong magbabantay niyan eh. Hindi mo naman siguro ikalulugi yung pagkuha ng kahit na isang empleyado lang. Pero wala eh. Pinili mo na puro negosyo ang asikasuhin mo. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Bago pa tuluyang mawala yung katiting na respeto na itinira ko para sa'yo. Papa Dudut, hindi ako kaagad nakagalaw sa sinabing yon ng anak ko. Parang may mabigat na nakadagan sa mga hita ko habang nakaupo. Ilang beses pang sinabi ni Kervin na umalis na ako pero parang wala akong naririnig ng mga sandaling yon. Sinubukan kong ipaalala sa bunso ko yung mga naging bonding namin noon
at kung paano ko siya napapasaya. Pero sinabi niya na hindi na siya bata na kaya pang suhulan. Naisip ko na lamang noon na sana'y pareho na lamang kami ng asawa ko na inatake at sabay na nawala. Ang hirap palang maiwan, ang hirap pala kapag napagbuntunan ka ng sisi sa isang bagay na hindi mo naman sinadyang mangyari. Sa nangyari noon sa pag-uusap namin ni Kervin, parang ayaw ko nang ituloy ang pakikipag-usap sa iba ko pang mga anak. Kung sa bunso pa lang namin ay masyado nang masasakit yung naririnig ko. Hindi ko alam kung ano pa yung susunod. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan ko ay tinuloy ko pa rin ang pakikipagkita sa anak kong si Cheryl. Sabay ko sana silang kakausapin ni Jazz, pero nagkataon namang may importante itong lakad noong araw na yon. Hindi naman pwedeng ipagpaliban yung pakikipagkita ko sa kanila dahil sigurado ako na hindi papayag si Cheryl na marisked yun. Kaya naman kahit wala yung isa kong anak, ay tumuloy pa rin ako, Papa Dudut. Ang ganda nitong napili mong meeting place natin, anak. Nakakatuwa yung mga bata naglalaro, oh. Parang kayo lang no, mga bata pa kayo. Cheryl, anak, magsalita ka naman. Ano ho bang pag-uusapan natin? Sabihin nyo na kagad para matapos na po ito. Pinuntahan ko nga pala si Kervin. Pero hindi naging maganda yung pag-uusap namin. Marami kasi siyang sinabi na hindi ko nagustuhan. Ano ho bang inaasahan ninyo? Yung makipag-banding siya sa inyo na parang walang nangyari? Nung sinabi niya yung dahilan niya kung bakit siya nagagalit sa akin, nalungkot ako ng sobra. Hindi ko kasi alam na gano'n na pala yung iniisip ninyo. Na nakalimutan ko na kayo. Ano lang ho ba yung alam nyo? Anak, ayoko na makipagtalo. Nandito ako para makasama ka at magkaayos tayo. Yung makasama ako, pwede pa yun eh. Pero yung magkaayos, huwag nyo na hong subukan. Hindi niyo na ba ako kayang patawarin? Hindi ko ho alam. Tsaka hindi ko rin naman alam kung bakit nandito pa ako para makipag-usap sa inyo eh. Baka wala naman kayong importanteng sasabihin. Baka may gusto kong pag-usapan o itanong sa akin. Kung meron ka pang gustong sabihin, sige lang anak, makikinig ako. Parang si Kervin, dapat pinabayaan ko na lang na ibuhos niya lahat ng saloobin niya. Hindi na sana ako nangatwiran pa. Baka sakaling nag-aayos pa kami. Ang sa akin lang kasi pa, may mga pamilya na kami. Ginagawa na namin lahat ng natutunan namin kay mama. Pero sa'yo, siguro nga natuto rin kami. Kasi ako pinili ko yung lalaking malayong malayo sa inyo. Yung ako yung priority kahit na nagtatrabaho siya. At higit sa lahat, alam niya na hindi lang yung kapal ng pitaka ang mahalaga, kundi yung mismong pamilya. Yun ang wala sa inyo pa. Kapakanan niyo lang din naman yung iniisip ko noon. O, kala ko ba makikinig ka lang? Pasensya na, hindi na ako magsasalita. Alam nyo kasi, yung pagkakakitaan, nandyan lang yan eh. Salamat kasi hindi tayo nagipit. Pero nasanay lang talaga kami na wala ka. Nasanay na kami na hindi hinihingi yung opinyon nyo. Nasanay lang kami na wala kang pakialam sa mga bagay-bagay. Hindi mo kasi alam kung paano maging ama. Para ka lang nagdo-donate sa charity, nagbibigay lang ng pera tapos yun na yun. Patawarin mo ko anak. Kung bibigyan niyo lang sana ako ng isa pang pagkakataon. Tama na. Tantanan nyo na kami. Kung ano man yung gusto mong mangyari pagkatapos mo kaming kausapin lahat, bahala ka na. Wala na akong pakialam. Papa Dudut, tuyong-tuyo na ang mga mata ko sa kakaiyak. Tuwing gabi kapag naiisip at binabalikan ko yung mga sinabi sa akin ng mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang kahirap para sa kanila ang patawarin ako. Kahit ano namang paliwanag ang gawin ko ay sarado pa rin ang isipan nila. Wala sa kanila ang gustong makinig sa akin sa pinaparamdam nila noon. Parang napakamalas nila na ako ang naging tatay nila. At wala akong nagawang mabuti para sa kanila mula pagkabata. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay napakaraming batang nagugutom. May mga pumapasok pa na walang maayos na gamit sa eskwela.
Meron ding walang pamilya at palaboy-laboy na lamang sa kalsada habang naghihintay ng magpapalimos sa kanila. Pero sila kahit minsan ay hindi nawalan ng makakain sa hapagkainan, almusal, tanghalian at hapunan. Hindi sila nakaranas na magutom, hindi sila nakaranas na maputulan ng kuryente at tubig. Hindi rin sila nagkulang sa pambayad sa eskwela. Hindi ko rin sila tinipid sa mga baon nila. Pero dahil sa pagkamatay ng mama nila na pilit nilang isinisisi sa akin, para akong isang pulubi na nanlilimos ng atensyon at pagkilala mula sa kanila. Kahit yata lumuhod ako at magmakaawa ay hindi pa rin lalambot ang puso nila sa akin. Ni minsan ay hindi ko pinagtaksilan o pinagbuhatan ng kamay si Miana. May pagkakataong tumataas ang boses ko pero hanggang doon lang yon. Kahit may pagkukulang ako, balik-balik ta rin man ang mundo, ay naging mabuting ama pa rin ako sa mga anak ko. Kaya sa pagkakataong yon ay sumuko na ako. Ilang taon mula nang pumanaw si Miana, buhay na buhay pa rin siya para sa kanila at ako naman. Buhay pa pero pilit na nilang ibinabaon sa limot at tila pinapatay sa kanilang mga ala-ala, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan pagkatapos naming mag-usap ni Kervin at Charil, nagkaroon ako ng kinakasama, Papa Dudut. Nakaramdam kasi ako noon ng pangulila dahil matagal-tagal na rin akong namumuhay ng mag-isa. Pakiramdam ko ay kailangan ko na ng taong masasandalan at mapagsasabihan ng mga bagay tungkol sa mga anak ko. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Neri. Mas bata siya kesa sa bunso kong si Kervin. At siya nga rin po pala ang tumulong sa akin para makasulat sa inyo. May anak siya sa pagkadalaga at dahil sigurado na ako sa kanya, ay nagsama na agad kami. Nagplano na rin ako na i-adopt legally ang anak niya dahil matagal na raw na hindi nahahagilap ang ama ng bata. Lalo pang sumiglang negosyo ko. Hindi na ako nakipag-ugnayan sa mga anak ko dahil ayaw ko nang masaktan ng paulit-ulit. Ibinigay ko na lamang sa kanila yung hinihiling nila na tantanan silang magkakapatid para wala ng gulo. Itinatak ko na lamang sa isipan ko na kung ayaw nila sa akin ay hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko bilang ama nila. Ilang beses ko pa kasing sinubukan noon na humingi ng tawad pero nagawa nila akong ipagtabuyan na parang isang tao na may malalang sakit na takot silang mahawa. Kaya naman nagulat na lamang ako nang may matanggap akong mensahe mula kay Regan na humihingi ng pagkakataong magkita kami at mag-usap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Sa lahat kasi ng mga anak ko ay siya yung pinakamatapang kaya inaasahan ko rin na siya rin yung pinakamasakit magsalita. Kahit biro lang ay may pagkabrutal pa rin siya. Laging may laman ang sinasabi niya, seryoso man o nagpapatawa. Naganap ang pagkikita namin sa bahay kung saan sila lumaking magkakapatid. Doon pa rin ako nakatira pero kasama ko naroon si Neri at ang anak niya. Akala ko noon ay si Regan lang ang darating. Pero nagulat ako nang isama niya ang dalawa pa niyang kapatid, Papa Dudut. Oh mga anak, ginulat niyo ako ah. Pa, isinama ko rin sina Charil at Kervin. Hindi nakasama si Jazz. May sakit yung anak niya. Walang problema. Mas kailangan si Jazz ng apo ko. Kumusta kayo? Ayos naman ako rito. Pa, medyo nagtataka lang ako. Bakit naman? Kasi lahat sila pinuntahan mo para makausap. Hindi ko rin naman nakausap si Jazz. Nabanggit nga niya pero yung punto ko kasi, bakit hindi mo ako kinausap? Ako yung panganay mo, di ba? Ano ba talagang ipinunta niyo rito? Nandito ba kayo para sumbatan ako? At ipamukha ulit sa akin kung gaano ko kawalang kwentang ama? Pa, hindi. May papaalala lang sana kami sa'yo. Mukhang nakalimutan mo na kasi. Pero sa bagay, nagkakaedad ka na rin naman kaya naiintindihan ka namin. Ano ba yun? Hindi kasi nag-iwan ng last will si Mama. Last will? Tama ang narinig nyo.
Hindi gumawa ng last will si Mama. Kaya lahat ng ari-arian niya, sa'yo napunta. Abay, natural lang yun kasi ako yung asawa niya. Talino mo rin, no? Alam mo kasi na sa'yo mapupunta lahat. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, Regan. Dederetsahin ka na namin. Pero ako na lang muna yung magsasalita para sa kanila bilang panganay. Gusto namin na gumawa ka ng last will and testament. Para ano? Para alam nyo kung kani-kanino mapupunta mga ari-arian ko? Natural. Anak nyo kami, di ba? Bakit? Kanino ba dapat yun mapunta? Eh di sa amin, kanino pa ba? Anong sabi ng pinagsasabi mo? Patutal puro pera lang naman ang binibigay niyo sa amin nung nabubuhay pa si Mama eh. Ngayon na wala na si Mama, gusto naming makasiguro na sa amin mapupunta lahat ng pera at ari-arian ninyo. Anong ibig nyo sabihin? Teka, buhay pa ako ah! Hindi pa ako mamamatay pero makapagsalita kayo May parang… karapatan kami sa lahat ng ari-arian ninyo. Alam ko pero bakit nyo naisip na dapat gumawa na ako ngayon ng last will and testament? Tingin nyo ba, hindi ko kayo pamamanahan? Bakit pa? Sigurado ba na gagawin mo yun para sa amin? Maniniwala lang kami sa'yo kung nakagawa ka na. Hindi pa ako mamamatay! Hindi natin masasabi yan pa. Matanda ka na. Malay natin. Baka bukas mamatay ka na. Tsaka kung nagawa mo kaming kalimutan ng ilang taon matapos mamatay ni Mama, hindi kami nakakasiguro na kami pa rin ang pamamanahan mo. Kailangan mong panagutan yung pagkukulang mo sa amin. Pero malamang nakalimutan mo na yun kasi… Kasi ano, Regan? Ha? Kasi ano? Kasi alam na namin. Alam na namin na may kinakasama ka. At alam na rin namin pa na balak mong legal na ampunin yung anak ng babae mo. Hindi siya basta babae ko lang. Asawa na ang turing ko sa kanya. Wow! Napakabuti mo naman pala sa kanya, pa. Sana ganyan ka rin kay Mama noon, ano? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Kukuha ka na lang ng makakasama sa buhay, yung may sabit pa. At nakakatawa na gusto mo pang mag-ampo ng hindi mo kadugo, samantalang may mga anak ka naman. Tama! May mga anak naman ako. Mga anak na masyadong matitigas ang puso at mas piniling talikuran ako. Papadudot, inaasahan ko nang babanggitin nila noon yung tungkol sa kinakasama ko at sa pag-aampun ko dahil hindi ko rin naman itinago yon. Parang namanhid na naman ang katawan ko sa mga narinig ko. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko napigilang makaramdam ng galit. Nung una pa lang na binanggit ni Regan ang tungkol sa last will and testament, nagkaroon na ako ng ideya kung bakit nandun silang magkakapatid. At kahit wala roon si Jazz, alam ko na pareho lang din ang mga kapatid niya ang sasabihin niya. Hindi ko akalaing magagawa nila yon sa akin, Papa Dudut. Buhay pa ako at malakas pa pero parang gusto na nila akong mawala. At sa pagkawala ko ay gusto nilang masigurado na sa kanila mapupunta lahat ng pinaghirapan ko. Gusto nila na sa kanila ko ipangalan ang mga maiiwan kong negosyo at sisiguraduhin na sila lang ang tatanggap ng lahat. Gusto kong sabihin na hindi ko naman sila pinalaki ng ganon. Pero naisip ko rin yung lagi nilang sinasabi na hindi naman ako ang nagpalaki sa kanila kundi ang mama nila. Nung una'y sising-sisi ako sa nagawa ko sa kanila. Hinayaan ko sila na batuhin ako ng masasakit na salita. Matiwasay ko yung tinanggap lalo't naisip ko na maaaring makabawas yon sa sama ng loob nila sa akin. Pero sa ipinakita nilang interes, sa ipapamana ko ay biglang nagbago ang tingin ko sa mga anak ko. Kung hindi ako naging mabuting ama, hindi rin naman sila naging mabuting anak. Wala rin naman silang kabutihang pinaramdam sa akin sa maraming taon ng pagsasama namin ni Miana. Kung nabubuhay lang sana siya, hindi siya papayag na bastusin ako ng ganon ng mga anak namin. Hindi siya papayag na insultuhin ako at ipamukha sa akin na pera lang ang halaga ko sa pamilya namin, Papa Dudut. Nagpatuloy ang pagtatalo naming mag-ama pero sa pagkakataong yon, umalis na si Kervin at tanging sina Charil at Regan na lamang ang naiwan para ipaglaban yung karapatan nila sa mga ari-arian ko. Mga anak, ilang beses ako humingi ng tawad sa inyo. Ilang beses ko sinubukang makipag-ayos, pero palagi niyo ako'y pinagtatabuyan. Kasi hindi namin nararamdaman yung sinseridad nyo. Bakit ba kayo ganyan sa akin? Napakatigas ng puso niyo. Kung itrato niyo ako,
talo ko pang isang kriminal. Hindi ako yung pumatay sa mama nyo, pero sa ginagawa nyo, talo ko pa yung nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Lumayo kayo sa akin at ginusto nyo nakalimutan na lang ako. Tapos ngayon, babalik kayo rito para ipamukha sa akin na may karapatan kayo sa pera ko. Totoo naman ah. May karapatan kami sa pera nyo. Lagi niyong dinadahilan yung paghahanap buhay nyo kapag wala kayo, di ba? Kaya utang na loob nyo sa amin na nagkaroon ka ng maraming oras para magnegosyo. Ang sasama na ugali nyo. Pinalaki kayo ni Miana ng maayos, pero ngayon, ganyan yung ipapakita nyo sa akin? Pwes, mas lalo nyo lang pinatutunayan na hindi kayo karapat dapat pamanahan. At sinong pamamanahan mo? Yung ampon mo at yung palamunin mo rito sa bahay? Bastos ka! Huwag na huwag mong iinsultoy ng ganyan sila Neri. Hindi sila tulad yun na pera lang yung habol sa akin. Bakit? Sa tandaan nyo na yan? Akala nyo talaga may magmamahal pa sa inyo ng totoo? Ha! Pa naman! Gumising ka! Mas bata pa kay Kervin yung kinakasama nyo. At pag nawala kayo, maghahanap kagad yun ng kapalit. Tama si Charil. Pa, mahal ka lang nila ngayon kasi may pera ka. Ha! Sige! Ipagpalagay na natin na mahal nila ako dahil lang sa pera ko. Pero ganoon din naman kayo, hindi ba? Ang pagkakaiba nyo na lang, sila, kahit peke, nagmamalasakit sa akin. Samantalang kayo, wala na talagang pakialam. Parang patay na nga ako kung ituring ninyo. Kaya malinaw kung sino yung mas karapat dapat kong paboran. At talagang mas gusto nyo pang pamanahan yung sampid lang sa pamilyang to? Ano yun? Pinapamukha mo na mas mahal mo yung pamilya mo ngayon? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Pinaghirapan ko lahat ang meron ako. Kaya ako magdedesisyon kung paano at kung saan ko gagamitin ang pera ko. Umalis na kayo! Hindi kami aalis dito hanggat hindi kayo pumapayag sa gusto naming mangyari. Kung gusto mong ibigay sa kanila yung pera mo, sige, payag kami. Pero lahat ng negosyong naipundar mo dahil sa kawalan mo ng oras sa amin noon, sa amin dapat mapunta yon. Tama si Kuya. Hindi nila pwedeng kunin yung ipinundar nyo habang lumalaki kami na parang walang ama. Painggan nyo kung paano kayo magsalita. Sa ginagawa nyo ngayon, pare-pareho lang tayo na naging makasarili. Huwag mo kaming igagaya sa'yo. Naibigay ko na lahat ng para sa inyo. Kaya wala na kayong makukuha sa akin, ni isang kusing. Hindi kami papayag. Kukuha kami ng abogado. Kapag wala kayo talagang binigay sa amin pa, parang inamin nyo na rin na kasalanan nyo kung bakit namatay si Mama. O edi sige, kasalanan ko na. Kung makakatulong yun para makatulog kayo ng mahimbing sa gabi, inaako ko na yung pagkamatay ni Miana. Tanggap ko na rin na gusto nyo na ako kalimutan. Pero lilinawin ko lang sa inyo, hindi nyo makukuha yung gusto nyo. Sa ugali nyo yan, wala sa inyong magkakapatid ang dapat kong pamanahan. Wala kahit sino! Papadudot, kinailangan ko silang palisin sa pamamahay ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko kasi ay ako naman yung aatakihin sa puso dahil sa mga narinig ko mula sa kanila. Sabi nga ng kinakasama kong si Neri, parang yumayanig daw yung bahay sa lakas ng sigawan naming mag-ama. Nandun kasi sila sa kwarto at hindi na nagawa pang lumabas. Yun din naman ang sinabi ko sa kanila dahil ayokong mapagbuntunan sila ng galit ng mga anak ko. Pagkatapos ng sagutan namin yun ay hindi ko inaasahan na tototohanin nga ni Regan ang pagkuha ng abogado. Nakaschedule na rin kami na magkaharap-harap. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari, Papa Dudut. Hindi ko na sila kilala. Kung pwede lang, ako na lang sana yung nawala para hindi na nagkakagulo ang pamilya namin. Gusto ko lang naman na maging buo kami at makabawi sa mga pagkukulang ko. Pero iba ang gusto ng mga anak ko. Papa Dudut, gusto ko pa sanang hingin ng payo ng mga nakikinig ngayon kung ano nga bang dapat kong gawin. Pakiramdam ko po kasi ay malapit na akong masiraan ng bait sa problemang nararanasan ko sa pamilya namin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay Love Story sa pagbabahagi ng kwento ko. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Donato. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS
97.1 Barangay Love Stories. May mga pangarap tayo sa relasyon na hinihiling natin na balang araw ay mabigyan ng katuparan. Yung mga pangarap na alam nating makapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Ikaw, kapuso. Ano ba ang pangarap mo sa relasyon na meron ka ngayon? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rufa, 25 years old at isang kusinera. Hindi na po ako nagkaroon ng ibang trabaho kundi ang pagluluto lamang. Hindi naman kasi sa pagmamayabang pero magaling talaga akong magluto. May time noon na pinag-aagawan ako ng mga karinderya sa dati kong barangay. Nakailang karinderya at kantina siguro ang napasukan ko. Palipat-lipat ako noon ng trabaho at mamaya ay sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ba. Ang pinakamatagal na pinasukan kong trabaho ay sa isang barangay sa Tondo. Pinakalumang karinderya daw yon at sinabi sa akin ng may-ari yon. Naiengganyo ako magtrabaho roon dahil malaki ang pasahod at talagang dinarayo, Papa Dudut. Mas lalong ang dumami ang customers nila dahil sa pagpasok ko doon. Mas lalong nakilala ang karinderyang yon dahil sa akin at dahil sa aking specialty na adobo. Sa adobo ko iikot ang kwentong ito, Papa Dudut. Hoy, Matt! Huminga ka naman! Tsaka nguyingin mo nga yung kinakain mo. Grabe, Rufa. Ang sarap talaga nitong adobo mo. Huminga ka nga sabi eh. Uminom ka ng tubig. Baka mamaya mabilaukan ka sa karne. Ang sarap talaga nito. Ito talaga yung pinakamasarap na adobo na natikman ko eh. Promise. Basketbolero. Totoo nga. Di ka pa ba sanay? Lagi pinupuri yung adobo mo ng mga kumakain dito. Gutom lang mga yun. Pa-humble naman ito. Parang di mo alam na masarap adobo mo ah. Alam ko namang masarap. Sa lahat ng mga pinasukan kong karinderya, dito lang yung 3 beses magluto ng adobo kasi laging nauubos. Thank you, Matt. Ano ba sikreto ng adobo mo? Ayoko nga sabihin, baka gayahin mo. Anong gayahin? Parang hindi mo naman nakikita na hindi ako nagluluto dito. Wala akong tiyaga magluto. Tsaka nag-promise ako sa sarili ko na tsaka lang ako magluluto kapag na-in-love na ako. Kapag nahanap ko na yung babaeng gusto ko. Weh! Wewe ka pa dyan. Dali na kasi. May secret ingredient ka bang nilalagay sa adobo mo? Wala naman. Eh bakit pikit mata sa sarap to? Gusto mo talagang malaman kung anong sikreto? O sige. Pagmamahal. Wow, napaka-showbiz ng sagot. Nakakaasar. Totoo nga. Pare-parehas lang naman ang sangkap ng adobo. Kung meron mang idadagdag, hindi pa rin yun mangingibabaw sa totoong lasa. O sige, kunwari naniniwala ako. Bakit pagmamahal? Wag na nga lang. Hindi ka naman naniniwala eh. Joke lang, to naman. Bakit nga pagmamahal? Kasi gusto kong maramdaman nung kakain ng adobo ko yung pagmamahal ko. Hoy, hinaliwan mo ba ng gayuma tong adobo mo? Hindi! Ay, ganito kasi yon. Kaya ako ginagalingan yung pagluluto ng adobo. Kasi umaasa ako na may mafafall sa akin dahil sa adobo ko. Eh di gayuma nga. Isusumbong kita sa amo natin. Parang tanga naman to eh. Ang hirap kasing ipaliwanag. Yung adobong niluluto ko, ang tulay ko para makilala ko si The One. Ganun kasi yung nangyari sa mama at papa ko. Dahil sa adobo, nagkagustuhan sila. Ayos ah. Ano yan? Adobo love story, ganon. O tapos,
Ipapadala mo yung kwento mo sa Barangay LS. Tapos sinong babasa ng sulat mo? Si Papa Dudut. Ito naman parang sira ka usap eh. Basta, balang araw magkakaroon ako ng love life dahil sa adobo at si Papa Dudut pa ang lalapit sa akin para malaman yung buong kwento ko. Ike-claim ko na. Uy, sorry. Nadigay ako. Sobrang nabusog kasi ako sa kwento mo eh. Pero okay lang yan, Rufa. Hindi naman masamang mangarap eh. Walang halong biro, Papa Dudut. Nagkakilala nga sina Mama at Papa dahil po sa adobo. Dati rin kusinera si Mama at kilala rin siya sa kanila bilang